Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang ating ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Mateo, Kapitulo 14, versikulo 13 hanggang 21. Ito ay ang tagpo kung saan si Jesucristo ay nahabag sa mga taong sumusunod sa Kanya. At nang magdadapit hapon na nandun pa rin ang mga tao, gutom at uhaw na uhaw sa Kanyang mga salita. Kaya ang mga alagad ay nababalisa na sapagkat palubog na ang araw. At hindi nila alam kung paano pakakainin ang mga taong ito. Kaya sinabi nila, papuntahin na ninyo sila sa mga kalapit na nayon upang makabili sila ng makakain. Ngunit ang sinabi ni Jesucristo, hindi na sila kailangang umalis. Kayo ang magpapakain sa kanila. At dito ay nabigla ang mga alagad sapagkat sa dami ng mga taong ito, 5,000 mga lalaki at hindi pa binilang ang mga bata at mga kababaihan. Hindi nila alam kung saan sila kukuha ng ipangpupuno sa gutom ng mga taong ito. Kaya ang unang-una nilang nakita ay kung ano ang mayroon sila. Ang sabi nila, wala tayong pagkain kundi 5 tinapay lamang at 2 isda. At ito ang tinignan nila, 5 tinapay at 2 isda. At ito ang ating ebanghelyo ngayon na nagbibigay liwanag sa ating buhay. Sapagkat minsan ay dumarating ang mga sitwasyon o kalagayan sa ating buhay. Mga suliranin, mga problemang napakalalaki. At ang una natin tinitignan ay kung anong meron tayo. Ang ibig sabihin kung ano ang kakayanan natin. At kadalasan kung ating ihahambing at ihaharap sa laki ng ating mga suliranin, ang nasasabi natin, ito lamang meron ako. Wala akong lakas na tugunan itong sitwasyon na ito. Ito rin ang sitwasyon at kalagayan ng itong mga alagad. Wala kaming lakas na tugunan ang suliranin ito. 2 isda at 5 tinapay lang ang mayroon kami. Ngunit si Jesucristo ay may sinabi, hindi niyo sila kailangang paalisin. Kayo ang magpapakain sa kanila. Ngunit hindi nila naunawaan. Sapagkat sa likod nitong salita ng ating Panginoong Jesucristo, sinabi niya sa mga alagad na kayo ang magpapakain sa kanila. Ngunit hindi sinabi ni Jesucristo sa kanila kung saan manggagaling yung pagkain. Kayo ang magpapakain, instrumento kayo para busugin sila. Pero kung saan manggagaling yung ipapakain sa kanila, parang sinasabi ng ating Panginoon, ako ang nakakaalam. At ito nga ang ebanghelyo na nagsasalita sa atin ngayon. Minsan, ay totoong akala natin tayo ang lulutas ng problema. At kadalasan tayo ay nasisindak at natatakot sapagkat kung titignan natin ang hawak ng ating mga kamay bilang pagtugon o pagsagot sa ating mga suliranin, parang wala tayong kakayanan, kulang na kulang. At sinasabi ng ating Panginoon, hindi mo kailangang paalisin yung mga tao. Hindi mo kailangan tumakas sa sitwasyon. Totoo, ayan lang ang meron ka. Pero ang sabi ni Jesucristo, ngunit kung anong meron ka, dalhin mo sa akin. Kaya sinabi niya sa mga alagad, dalhin ninyo rito kung anong mayroon kayo. At si Jesucristo ay tumingala sa langit, nagpasalamat sa Diyos, at pinaghati-hati niya ang mga tinapay. At ito ang sinasabi sa atin ng Panginoon. Kung anong ibinigay niyang kakayanan sa atin, ito ang hawak natin ngayon. Ngunit ang sinasabi sa atin ng Panginoon, ibigay mo sa akin, dalhin mo sa akin, at ako ang mananalangin sa Diyos sa kalangitan. Ako ang mamamagitan upang kung anuman ang mayroon tayo, ang mayroon ka ngayon ay sasapat. At hindi lang sasapat, umuwi itong mga taong ito na busog ang lahat at napakarami pang labis na pagkain. Kaya nga sa araw na ito tayo inaanyayahan ng Panginoon na totoong humawak sa pananampalataya. Maraming malalaking kalagayan, bagyo at unos sa ating buhay. Kung titignan lang natin ang ating sariling kakayanan,
kulang na kulang, wala tayong lakas. Ngunit ang sinasabi ng Panginoon, dalhin mo sa akin o pumunta ka sa akin. At ako ang gagawa na maging sapat kung anong mayroon ka upang magpatuloy sa buhay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.